Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe ngayong gabi? Sa bawat sulok ng Makati hanggang sa masikip na eskinita ng Divisoria, isang malamig na misteryo ang naghihintay kay Clarissa, na ang tanging kasama ay ang mga alaala ng isang trahedyang Pasko. Huwag palampasin ang pagtuklas sa mga aninong bumabalot sa kanilang tahanan at ang mga kaganapang magpapakilabot sa inyong mga damdamin. Maghanda na sa isang kwento ng pagluluksa, paghahanap at ang di inasahang panganib na dala ng mga bagay mula sa nakaraan. Sa isang sulok ng tahanan ni Clarissa sa Makati, ang malamlam na ilaw mula sa mga parol sa labas ay sumasabay sa tahimik na gabi. Nakaupo siya sa hapagkainan, mag-isa, habang mahigpit na hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang lamig ng Disyembre ay bumabalot sa paligid, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Napatingin si Clarissa sa mga retratong nakasabit sa dingding, mga ngiti ni Marco at Raymond, mga alaalang puno ng saya at pagkakaibigan, mga Paskong nagdaan na puno ng kulay at tawanan. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay parang mga multo na bumabalik para paalalahanan siya ng isang kahapong hindi na maibabalik. Habang tumatagal, isang kakaibang lamig ang lalong nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Para bang may ibang presensya sa loob ng kanilang tahanan, isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng katahimikan, isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Luha ng pag-alala sa trahedyang nagiwan ng sugat na hindi maghilom-hilom. At habang lumalalim ang gabi, may kung anong bumubulong sa hangin, na tila may dala itong babala ng isang nakakatakot na lihim na malapit ng mabunyag. Isang taon na ang nakalilipas sa masikip at maingay na Divisoria, si Raymond ay masiglang namimili ng mga regalo. Ang kanyang mga mata ay naglilibot, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mukha, na parang may nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng kanyang pagkawala, si Clarissa, suot ang kanyang lumang jacket at bitbit ang maliit na flashlight, ay naglalakad sa masisikip na eskinita ng Divisoria. Hinahanap niya ang anumang bakas ni Raymond. Umaasang may makita siyang senyales, isang pahiwatig kung saan siya magtutungo. Sa Quiapo Church, taimtim na nanalangin si Clarissa. Hawak ang lumang rosaryo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Pagkatapos, nagtanong-tanong siya sa mga tindahan, umaasang may makapagbigay sa kanya ng impormasyong hahanapin niya. Ngunit tila ba ang lahat ay walang alam, walang nakita, walang narinig. Habang bumababa ang araw at lumalalim ang dilim, ang pag-aalala ni Clarissa ay lalong tumindi. Nakatayo siya sa harap ng isang antigong tindahan kung saan taon-taon ay bumibili si Raymond ng Santo Niño. Ngayon, sarado na ito at walang bakas ng kanyang kaibigan. Ang kanyang puso ay puno ng tanong, saan nga ba napunta si Raymond? Sa pagtatapos ng araw na iyon, isang malamig na hangin ang dumaan at sa gitna ng katahimikan may bumulong sa kanyang isipan. Hindi pa tapos ang kwento. Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa pagkawala ni Raymond? Ang sagot ay naghihintay sa mga anino ng Pasko. Sa pagpapatuloy ng paghahanap, si Clarissa ay nagulat nang makita ang cellphone ni Raymond sa isang madilim na sulok ng simbahan na may mga bakas ng dugo. Ano ang nangyari dito? Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang pinupulot ang cellphone, na tila ba'y may sariling kwento ng karahasan. Ang kaba sa dibdib ni Clarissa ay lalong tumindi nang matagpuan niya ang katawan ni Raymond sa likod ng altar, kung saan may mga kandilang patay at mga bulaklak na itim ang nakapaligid. Raymond, bakit? Luha ang tanong niya sa katahimikan ng simbahan. Sa kabila ng pagsasabing natural ang dahilan ng kamatayan, may mga simbolong hindi maipaliwanag na nakaukit sa sahig at ang hangin sa paligid.
ay tila may bumubulong na hindi maintindihang mga salita. May kakaiba dito, sambit ni Clarissa. Habang ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat detalye ng kakaibang eksena. Si Clarissa, habang nakatitig sa katawan ni Raymond, ay nakaramdam ng isang malamig na hininga sa kanyang batok na nagpapahiwatig na mayroong kakaiba at hindi pangkaraniwang naganap. Sino ka? Anong kailangan mo? Sigaw niya sa walang katauhan na simbahan. Ang kanyang boses ay nag-echo sa mga pader. Ngunit ang simbahan ay nanatiling tahimik, ang misteryo ay mas lalo pang lumalim. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Raymond? At sino o ano ang may kagagawan nito? Sa sumunod na mga buwan, ang tahanan ni Clarissa at Marco ay naging tahimik at malungkot. Ang mga larawan sa dingding ay tila mga paalala ng isang masayang nakaraan na hindi na maibabalik. Ang bawat sulok ng bahay ay nag-iiwan ng bakas ng kanilang kaibigang wala na. Si Clarissa sa kanyang pagpapasyang gawing masaya ang darating na Pasko ay nagtungo sa isang lumang tindahan upang bumili ng antigong Santo Niño, kung saan siya ay binati ng isang matandang tindera na may ngiting may kahulugan. Para sa'yo at sa kaibigan mong nawala, sambit ng matanda, na tila ba may alam siya sa hindi masabi-sabing sikreto. Sa pag-uwi dala ang Santo Niño, si Clarissa ay nagtangkang muling buhayin ang diwa ng Pasko sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng pag-aayos ng dekorasyon at paglalagay ng ilaw. Kailangan nating maging masaya para kay Raymond, sabi ni Clarissa habang maingat na inilalagay ang Santo Niño sa gitna ng kanilang sala. Sa kanilang paghahanda, si Marco ay nagbigay ng isang matipid na ngiti na nagpapakita ng kanyang pagsisikap na makisama sa pagbabalik ng saya sa kanilang tahanan. Salamat mahal, alam kong mahirap pero salamat sa pagsubok, tugon ni Marco na may halong lungkot at pag-asa sa kanyang mga mata. Ang kanilang pagsisikap na muling maging masaya ay isang hakbang patungo sa paghilom, ngunit ang nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang pagtatangka na magpatuloy? Sa paggunita ng unang anibersaryo ng pagkawala ni Raymond, muling tinungo ni Clarissa ang Quiapo, suot ang lumang jacket na saksi sa kanilang pagkakaibigan at hawak ang rosaryong naging kasama niya sa dasal noong nakaraang taon. Ang simoy ng hangin ay nagdala sa kanya ng pamilyar na lamig, at ang bawat hakbang ay tila nagbabalik ng mga alaalang kasama ang nawalang kaibigan. Nang makuha niya ang antigong Santo Niño mula sa isang matandang tindera, isang kakaibang lamig ang kumapit sa kanyang mga palad. Saglit niyang pinagmasdan ang estatwa at sa isang iglap naramdaman niyang tila may kumakalabit sa kanyang kaluluwa. Ngunit itinuring niya itong bahagi lamang ng kalungkutan at pangungulila sa kaibigang wala na. Pagbalik sa kanilang tahanan sa Makati, nagtulungan sina Clarissa at Marco na bigyan ng bagong anyo ang Santo Niño. Sa bawat pagkakabit ng palamuti, isang kakaibang tunog ang maririnig mula sa loob ng estatwa na para bang may sariling buhay ito. Subalit, pinili nilang balewalain ang mga senyales na iyon sa pag-asang muling madama ang diwa ng Pasko sa kabila ng kanilang pagdadalamhati. Habang papalalim ang gabi at ang katahimikan ay bumabalot sa kanilang tahanan, hindi maalis sa isip ni Clarissa ang kakaibang kislap sa mga mata ng Santo Niño. Sa paglapit niya upang masdan ito, bigla ang sumulpot mula sa estatwa ang isang nakakatakot na nilalang, si Bathala. Ang mga matang nag-aapoy at katawang balot ng mga sinaunang simbolo ay nagbigay sa kanya ng matinding takot na hindi niya maipaliwanag. Ang katahimikan ay biglang napalitan ng ingay ng magising si Marco dahil sa kaguluhan. Tumakbo siya papunta kay Clarissa at pareho silang naging target ng galit ni Bathala. Sa bawat kilos ng nilalang, ang mga bagay sa paligid ay tila sumasayaw sa hangin na parang pinaglalaruan ng isang hindi nakikitang kamay.
Sa gitna ng kaguluhan at takot, naisip ni Clarissa na gamitin ang cellphone ni Raymond. Sa isang desperadong hakbang, itinutok niya ito kay Bathala at sa isang iglap, isang malakas na liwanag ang lumabas dito na nagtulak kay Bathala na maglaho. Nanginginig at hindi makapaniwala sa kanilang naranasan, nagpasya sina Clarissa at Marco na lisanin ang kanilang tahanan. Sa pagimpake ng kanilang mga gamit, isang pangako ang kanilang binitawan na hindi na muling babalik sa Quiapo at iiwasan na ang mga antigong bagay na maaaring magdala ng hindi inaasahang panganib. Sa kanilang pag-alis, isang bagong yugto ng kanilang buhay ang naghihintay, isang yugto na walang anino ng nakaraang Pasko. Mga kaibigan, sa dulo ng ating kwento, natutunan natin na ang mga anino ng nakaraan ay may mga lihim na maaaring magdulot ng panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag mo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako makasama kayo sa susunod na upload. At sa pagpaalam, tandaan, ang mga lumang alaala ay maaaring hindi lang basta alaala, kaya mag-ingat sa mga bagay na inyong binabalikan. Hanggang sa muli, mga ka-horror.